So, how are you today? Kamustahin mo daw yung katabi mo, how are you today? Ayan, no? Praise God. Nasa second week po tayo ng ating series na Lordship. Are you excited about this? Alright, so last week, series 1 natin, at ngayon po ay Lordship pa rin, part 2. Are you excited about this? You know what? The day I discovered the importance, the emphasis on the Lordship of Jesus Christ in my life was changed. And I've been telling you this, last week, sabi ko nga, marami na po akong nakilalang Kristiyano, kasabayan, contemporary na naglilingkod sa Panginoon. In fact, hindi man siya gaano kagandang sabihin, but meron po akong mga kasabayan din na talagang mga pastor din sila dahil alam mo yon, yung pagiging boss ni Jesus sa buhay nila ay hindi pa talaga ganon kapulido. So they stop on serving God as a pastor, nagtrabaho, ang dami po nilang lumaylo muna sa gawain. And I could say that mapalad pa rin tayo na yung mga namuhay talaga sa kadakilaan ng Diyos, sa pagkapanginoon ni Jesus sa buhay natin. Talagang makikita po natin ang physical, literal na transformation ng ating mga buhay. Amen ba? Sapagkat ang sabi ng Matthew chapter 6, kapag inuna daw natin ang Panginoon, that's Lordship. He will add everything that we need. Amen. Praise the Lord. So, in Matthew chapter 7, verse 21 hanggang sa 23, ito po yung ating pinaka-main text. And I want you to take note on this. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po yung Bible ninyo. Kung hindi niyo naman dala, meron tayong nakalagay dyan. And then, mag-take note kayo so that when you go home, you can check. Tignan yung mabuti. No? Kasi kalat na ngayon yung maraming mali na katuruan, at least meron tayong mga talata dyan na makikita po natin that will prove that what we are talking here is true. Amen? Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. This is frightening, right? Medyo nakakatakot po itong part na to sa Bible sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi at ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. And this is a sad truth. Because the day we face the Lord, maybe may iilan sa atin ang i-deny. At yun po yung nakakatakot, nakakalungkot. Many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not prophesy in your name. Di ba nagpipreach kami? And in your name, we drive out demons. Nagpapalayas din kami ng demonyo. And in your name, we perform miracles. Then, Jesus will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Purihin po ang salita ng Panginoon. Father, we thank you, Lord. This is quite a meaty word for all of us. Sana'y kami, Panginoon, pag-usapan ang inyong biyaya, ang inyong kabutihan. But this point of time, Lord, we are about to embark on this wonderful journey of taking your word, the meaty part of your word, because we are growing spiritually. At kailangan naming lumago, Panginoon, sa area ng inyong pagiging Panginoon sa aming mga buhay. And I know, Lord, at the end of this message will bring us conviction, and this message will transform our lives in every area of our lives when we make you our Lord, not just our Savior. Today, we thank you and we glorify you
In Jesus' name, amen. 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 Yes. Now, according to E. Keith, no, meron pong isang si Keith Hazel, no, or Hazel. I don't know how to read. But he is a Bible professor. And binasa ko po yung kaniyang mga sulat. And somehow, it caught my attention. Sabi niya, the early church, alright, yun daw pong unang church, mga unang Kristiyano, from the time of the New Testament until the time of Constantine in 325 AD. Anong ibig sabihin nito? From the time na si Jesus pinako sa cross, sa ikatlong araw nabuhay muli, hanggang sa pumanik sa ulit sa langit, yun pong era na yun, from 33 AD up to 325, so 300 years more or less. Are you following? Yun na pong mga panahon na yan, hanggang sa pagiging emperor ni Constantine, ang sabi niya, the church or the early Christians was subject to persecution. Yung mga Kristiyano, hinahunting, pinapahirapan, no ho? So, bakit daw? During that time in history, okay, the Roman Empire was in power. So, kahit sa panahon ni Jesus, nung nabubuhay pa si Jesus, naalila na ang Israel sa kapangyarihan ng Roman Empire. In an act of homage, bilang respeto daw, at allegiance to the Roman Emperor Caesar, people were expected to proclaim, Caesar is Lord. So kasi makapangyarihan ito. Halimbawa, ang Pilipinas na-invade ng Roma. Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong isalba nila ang buhay mo, the only thing you can do is to proclaim, Caesar is Lord. And then, they would spare your life. That's the only way for you to be saved. To proclaim that Caesar is Lord. So, ngayon, yung mga tao, lahat ng na-invade na lugar, na bansa, sinisigaw nila, Caesar is Lord. Pero yung unang mga Kristiyano, yung mga sinaunang Kristiyano natin, yung early Christians, yung mga disciple ni Jesus, at saka yung mga disciple, hanggang sa ika-325 years, eto po yung ginagawa nila. Christians, the early Christians, the true disciples of Jesus Christ, refused to declare, Caesar is Lord. In fact, kapag tinatanong sila, gusto mong mabuhay? Sabi nila, yes. Sige, isigaw mo, Caesar is Lord. Ang isisigaw nila, Jesus is Lord. Kaya pinapatay sila. Tinatali sila, pinapahila sila ng mga kabayo, kinukulong sila. Hinahati yung kataw, pinapatay sila, pinipersecute sila. Bakit? They would refuse to shout, Caesar is Lord. Bakit? Para sa mga unang Kristiyano, sobrang big deal sa kanila yung isigaw ang Jesus is Lord. Amen. So, from this perspective, makikita natin na ang kaligtasan ay hindi sa pagsigaw ng Caesar is my Savior. Kung gusto mong maligtas, you have to shout, Caesar is Lord. In other words, salvation is one with Lordship. Nasundan natin? So for them, it was a declaration that Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya hindi mo sila mapapasigaw na Caesar is Lord. So it seems that the declaration of Christians today has changed to Jesus is Savior. So yung mga unang Kristiyano nung unang panahon, di mo masyado silang maririnig na nagsumisigaw, Jesus is my Savior. Hindi masyadong big deal yun. Yes, Jesus is Savior, pero yung kanilang confession noon, for them to be saved, is Jesus is Lord. Tingnan niyo itong mabuti. Ngayon, sa panahon natin, hindi na masyadong uso yung Jesus is Lord. In fact, ang lagi natin tinuturo dito sa church, if you want to be saved, just invite Jesus in your heart. Sabi dito, without any reference to Him being Lord. While it is true that Jesus is Savior, totoo na si Jesus talaga ay tagapagligtas, He is Savior because He is Lord.
Ulitin ko ha, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong sumigaw, Caesar is Lord. Automatic, His Lordship becomes your saving point. Siya mismo magiging Savior mo if you confess that He is Lord. Now, in most gospel presentation today, nagpipresent tayo ng gospel, ang ginagamit natin dito, Romans 6:23, di ba? Pero tignan nyo to ha, in most gospel presentations today, sinners are told to accept Jesus Christ as your personal Savior. I think there's nothing wrong with this. Wala naman pong masama na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. And until now, I'm still, preaching this. Ginagawa pa rin natin to. Or, ang sabi natin, ask Jesus into your heart or invite Jesus into your life. Yun yung ating gospel presentation today. Alright? Or to make a decision for Christ. Now, these appeals are not found in the New Testament, according to E. Keith Husserls. And as I reflect, talagang nga naman pong wala kang makikita sa Bible, kahit isa sa mga disciples na nagpipreach ng ganito, invite Jesus into your heart, make Him your Lord and Savior, and you will be saved. Somehow, there is truth in his statement. What he was trying to emphasize here is that they were not part of the gospel that Jesus and His disciples proclaimed. Yung preaching ng mga disciples nung unang panahon, hindi pa tungkol katulad sa preaching natin ngayon na receive Jesus as your Lord and Savior and you will be saved. Though it's not wrong, pero ang early church, they don't preach like that. If you want to be saved, make Jesus your Lord. Period. Hindi masyadong emphasize sa kanila yung salvation kasi mag-o-automatic. If you receive Jesus as your as your Lord, then He will become your Savior. So they preach a call to discipleship which involved full surrender and leaving all to follow Christ. So if you want to be saved, then make Jesus your Lord. Sumunod ka sa Kanya and you will be saved. Salvation was offered to repentant sinners who believed that Jesus was God's Son and Savior. And in believing, if you really believe that Jesus is your Savior, then you follow Him as your Lord. Amen. Okay? So it was not a message of easy believism. Yung para bagang ngayon, yes, totoo naman talagang when it comes to salvation, we cannot save ourselves. Pinadali ng Diyos ang kaligtasan. By believing on Him, by receiving Him in your heart, yeah, you will be saved, you will be forgiven. Pero, ang totoo na tao na may tinanggap na kaligtasan is to make Jesus as your Lord. Amen? So, sabi dito, it required sinners to count the cost before deciding to believe and follow Christ. So, nung unang panahon, if you want to be saved, alam sa pang-intindi nila, if I want to be saved, then I have to follow Jesus as my Lord. Ganun lang kadali sa kanila. Hindi masyadong komplikado. So, for many, it cost them their comfort, their family. So, if you want Jesus to become your Lord, talagang it would cost you a lot. No? Your comfort, mawawala yung comfort mo. Your families, magagalit sa'yo yung pamilya mo. Your friends, hiwalayan ka ng mga kaibigan mo, they're placed in the religious community, hindi ka na makakapasok sa mga tinatawag na temples. Bawal na kapag you believe in Jesus, you are canceled or, you are rejected by religious community. Tapos pag nalaman nung unang panahon, Kristiyano ka na pala? Mananampalataya ka pala ni Jesus? Ang unang gagawin sa'yo, tatanggalin ka sa trabaho. To become His Lord will cost you everything. The riches, kapag mayaman ka, kukuhanin ng gobyerno yung kayamanan mo. Kaya nung unang panahon, kapag sila na-convert, nagiging Kristiyano sila, ang unang ginagawa kagad ng mga unang Kristiyano, bago pa man sila makilala na Kristiyano, pinangbibenta na kagad nila yung kanilang mga ari-arian, mga lupain. Bakit? Pag natunugan ng gobyerno yun, kukunin lang ng gobyerno yun, wala kang mapapakinabangan. And it happened in Acts chapter 2, kung basahin po natin siya. Okay? So,
It cost your security. Delikado ang buhay mo. Hahantingin ka. And even your life. So, if it didn't cost them, sabi niya, if it didn't cost them all, they still had to be willing. Kahit wala pang pahirap sa pamilya ang pagiging Kristiyano, still they would be willing to sacrifice. Unfortunately, this is the saddest part of his statement. Unfortunately, many were willing to believe in him, but were unwilling to follow him. Ito yung nakakalungkot. Basahin daw po natin lahat para ramdam natin. 1, 2, 3, go. Unfortunately, many were willing to believe in him as a Savior, but were unwilling to follow him as Lord. Nakakalungkot. Amen ba? So what is lordship? Don't you know that lordship is one of the central messages of the Bible? If you open your Bible, ang pinakasentro na preaching or mensahe ng Bible is about lordship. Now, makinig kayo mabuti. Jesus is referred to as Lord 100 times in the book of Acts. Gusto ko lang pakita sa inyo yung data kung gaano ka-big deal sa kanila ang lordship kaysa doon sa pagiging Savior niya. Although iisa lang si Jesus, siya ang Lord, siya din yung Savior, pero yung emphasis ba ang pinag-uusapan natin dito? Sa Acts, 100 times, sa book of Acts pa lang, 100 times nang binanggit si Jesus as Lord. Sa buong New Testament, 622 times siyang pinag-uusapan as Lord. Tawag ng mga tao sa kanya, Lord, Lord, Lord. Hindi masyadong Savior. Although he was Savior. While being referred to as Savior, only twice in the book of Acts, tinawag siyang Savior. Are you following? And then, 24 times lang tinawag siya sa buong New Testament as Savior. In other words, the biblical emphasis is the point here. The biblical emphasis of His Lordship is overwhelming. So sa early church, mas mabigat, mas matimbang sa kanila ang pagtrato nila kay Jesus as Panginoon kaysa tagapagligtas. That's the emphasis. So hindi ko pinaghiwalay yung Savior at Lord, iisa lang po yan, but the way the early Christians emphasize lordship over his pagiging Messiah, mas matimbang po ang lordship. So, lordship, what is lordship? Lordship is embracing the sovereignty of God. Again, ngayon lang siguro natin nakita yung salitang sovereign or sovereignty or madalang lang natin siyang napapakinggan. Ang ibig na po sabihin ng sovereignty is supremacy. Pag sinabing sovereign, siya yung pinaka-ultimate, pinaka-mataas na otoridad sa buhay mo. Dito sa Pilipinas, sino ang pinakamataas? Presidente. So, alin ang pinakamataas dito sa atin? Presidente. Tama ba? Ha? Pero, siya ay higit pa sa presidente. Supremacy, supreme, or king, or absolute authority. Ibig sabihin, ito palang sovereignty, yung embracing the sovereignty of God, yung pagyakap mo, pagtanggap mo sa sovereignty ng Panginoon, it simply means total submission to His will. Because He is the boss. He is the Lord of your life. Woohoo! Amen ba? So, ang issue sa Lordship talaga is His will. Yung kalooban niya. Ito ang kalooban mo, pero papaano kung ang kalooban mo hindi niya kalooban? Yung gusto mo, hindi niya gusto. Magagalit ka? No. If you understand His Lordship, He is the supreme. In other words, He is the total control of your life. Amen. Kung nagpipray ka, Lord, pagalingin mo ako, tapos hindi ka niya pinagaling, magrireklamo ka? Lord, i-bless mo ako. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, gusto, magrireklamo ka?
God is supreme. He is the total control of your life. Naalala ko, I've been telling this how many times? Nung ako po'y musician pa ng isang church, so we have to ride at least 4 to 5 hours going to Malay-Balay, Bukidnon, from Cagayan de Oro. Hinahabol namin yun kasi tutugtog kami at kailangan pa namin makapag-rehearse. So nagmadali kami papuntang terminal. Pagdating namin sa terminal, sakto pagbaba namin sa jeep, kakaalis lang noong bus na yon papuntang Malay-Balay, Bukidnon. Alam nyo, grabe yung ganun namin, kasayang. Sana nakasakay, sana binilisan pa natin, sinisi pa namin yung driver, sinisi pa namin yung kasama namin, tagal mo kasing maligo. Diba? Nagsisihan pa kami. Kasi nga po, we want to control in that area of our life. Gusto namin makarating ng maaga. But sabi ko, Lord, whatever, no? Hindi mo kami hinayaang makahabol doon, so your will be done. So nagpray kami, papunta doon, Lord, makahabol man lang kami sa boss, hindi mo kami hinayaang makahabol sa boss. Pero alam niyo po, nakasakay kami sa pangalawang trip. Habang tumatakbo kami, pagdating namin yung paakyat na talaga ng Bukidnon, mga kapatid, nakita namin yung boss na yon na una, na dapat sakyan namin, na pinangahinayangan namin, nahulog sa bangin. From there, I understand the supremacy of God. Minsan may mga hihilingin ka sa Kanya, hindi niya binibigay because He is supreme. He knows what is best for you. Palakpakan po natin si Lord. Lordship is embracing the sovereignty of God. Yun bang kapag ibigay mo sa Kanya yung total control, total submission of His will. Now in Matthew chapter 8 verse 2 and 3, there's a story of a leper. Sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Can you see the word? If you are willing. Sabi niya, Lord, if you are willing. Nakuha niyo po, dalawang salita, Lord, tapos if you are willing. Dalawang statement. That is the Lordship of Jesus Christ. Anong sabi? Of course, sabi ng Panginoon, yes, I am willing. Pero paano pag hindi siya willing? Kasi ang dami ko nang pinagpipray, pinagaling. Pinalaya, pero meron din akong pinagpipray, hindi pinagaling. Marami nga akong pinagpipray, namatay. Sometimes we don't understand. But God as a sovereign who knows the future and the past, alam niya kung anong ginagawa niya. Kaya if you understand Him, if you know Him as your Lord, as a sovereign God, Lord, I'm praying for your will. Ito ang gusto ko, Panginoon. Gusto ko ng bisikleta, hindi mo binigay. Ang gusto pala ng Lord, for wheels. Alam niyo ba, in my childhood, I'd never had a bicycle. Mula po ang bata ako hanggang sa naging binata po ako, hindi po ako nagkaroon ng bisikleta, kahit second hand man lang. And I've been asking God, Lord, bigyan mo naman akong bisikleta. Natuto akong magbisikleta, ninanakaw ko yung bisikleta nung bayaw ko pagtulog siya. Pastor Bert, meron kasi siyang bike service niya eh. Pagtulog na siya, kinukuha ko yung bike niya, tapos nagpa-practice akong ganyan. Galit na galit siya pagka may bibilhin siya, wala na dun yung bike niya eh. I never had a bike. Ngayon, na-realize ko, hindi lang pala bike ang gusto ng Lord. As you see, as you try to highlight His sovereignty, hindi tayo pang bike. Amen. Yung katabi mo, walang bisikleta yan, baka pang kotse talaga yan. Amen. Ha? Sabi mo, Lord, bigyan mo ko kahit barag-barag lang na sasakyan. Hindi ka binigyan ni Lord eh. Kahit karag lang na sasakyan. Baka pang brand new ka. Amen. Hallelujah. Ha? Tusukin mo yung gilid, kapatid, baka pang brand new ka. Ha? Pagdating ng brand new sasakyan mo, isakay mo ko. Amen. Praise the Lord. Now, He called Him Lord. Alam niya yung kondisyon niya. But, what He says was that, Lord,
If you are willing. Kaya ba ni Lord magpagaling? Yes! Pero lahat nakadepende sa kanyang willingness. Yung total control. Yung supremacy. Yung kanyang tinatawag nating sovereignty. So mga kapatid, Lordship begins when we recognize that God is over everything in our lives. Kailan daw magsisimula ang pagiging sovereign ng Lord? Ang pagiging Panginoon sa buhay natin? When we recognize that God is over everything. When we recognize that God owns everything. That God is in control of everything. He is powerful and He is all-knowing. Diyan daw magsisimula ang kanyang pagiging Panginoon sa atin. Now, let me show you this statement. We will never settle any area of our life until we settle the Lordship issue over our life. I hope you get that. Pero ito ang ibig sabihin yan. May mga area sa buhay mo na hindi ayos, hindi settled. The reason hindi settled yung area na yan sa buhay mo, because He is not yet Lord in that area. Amen. Let me give you example. Masipag ka naman. Pero pagdating sa bayaran ng kuryente, bayaran ng internet, bayaran ng tubig, lahat pagdating ng bills, natataranta ka. Kung kani-kanino ka tumatakbo, kung saan ka lumalapit para makaraos ka lang sa araw mo na yan pagdating sa mga... Something is not settled in that area. That area of your life is not yet settled. Now, the reason kung bakit hindi pa settled yan, kasi hindi pa si Jesus Panginoon sa area ng buhay mo na yan. Are you following? Magulo pamilya mo, hindi kayo nagkakaintindihan mag-asawa, hindi kayo nagkaintindihan sa pamilya. The reason hindi ayos yung area na yan sa buhay mo, kasi hindi pa naghari si Kristo sa area na yan ng buhay mo. Amen. Wala kang permanenteng trabaho, hindi stable yung business mo. The reason hindi settled yan, kasi hindi pa settled si Lord sa area na yan ng buhay mo. Ang sabi dito, until we settle the Lordship issue over our life, every area of our lives will never be settled. Salamat sa dalawa na nakakakuha. Amen? Laliman ko ng konti, okay lang ba? Kaya pa ba? Amen. Tingnan niyo to. How can we identify the areas of our life where Jesus is not Lord? How? Paano daw natin ma-identify kung si Jesus ba ay boss na natin sa area na yan ng buhay natin? Ang dami kasing area ng buhay natin, di ba? Relationship area, financial area, career area, ministry area ng buhay natin. Amen ba? Ha? So marami tayong area na dapat i-consider. Now, how can we identify the areas of our life where Jesus is not Lord? May tanong ko sa inyo, may area ba sa buhay nyo ngayon na si Jesus hindi pa Lord? Let me tell you a classic story. I don't know if this is true, but I think some lesson we can get from here. Bago yung bahay. Lord, bigyan mo kong bahay. Bago, ganda, binigyan siya Lord ng bahay. So, after a week, nagulantang sila, sabi niya. Lahat bago kasi, mga gamit nila eh. May nakawan na nangyayari. Tapos, di nila maintindihan bakit sila very okay naman, nakabakod naman, ang ganda ng bahay eh. Sabi niya, Lord, binigyan mo nga kami ng bahay pero hindi mo naman kami binantayan. Ninakawan kami. So, sabi ni Lord, saan ba nangyari yung nakawan? Sabi niya, Lord, dito po banda sa guest room. Sabi ni Jesus, hindi ko mabantayin yan, hindi kasi akin yan eh.
Sabi ng mag-asawa, kung ganun, Panginoon, dito na kayo matulog sa guest room. So after a week, may nakawan na naman. Sabi nila, Lord, grabe ka naman, dito ka na tumira sa loob ng bahay. Sa guest room pa talaga. Bakit hinayaan mo may nakawan pa rin? Sabi ni Jesus, saan ba nangyari yung nakawan? So inalam nila sa kusina. Sa kusina. Sabi niya, Lord, nandito ka na rin lang, bakit? Yung kusina ninakawan pa rin. Sabi ni Jesus, yung binigay niyo lang kasi sa akin, yung guest room eh. Sabi ni Jesus, tingnan niyo yung guest room, check niyo kung may nakawan bang nangyari. Wala po, apong gino. Sabi ganun, ano? So, binigay sa kanya yung kusina. No? Tapos, dumating yung panahon, may nakawan na naman. Saan nangyari? Sa kwarto namin, Lord. Sabi niya, kwarto niyo yan eh. Bantayan niyo. Yung kusina, may nakawan pa ba? Sabi niya, wala na, Lord. Lord, sa inyo na rin kwarto namin. After a week, may nakawan na naman. Yan, no? So, lahat ng mga area na hindi pinagkaloob nila, hindi nila in-entrust kay Jesus, nananakawan. Pero anumang bagay, area ng kanilang bahay na pinagkatiwala nila sa Panginoon, hindi na ninanakawan. I believe na kaya meron tayong issue sa certain area of our life. The reason why is that Jesus is not yet the full control of that area of our lives. Amen ba? So how we can identify the area of our life where Jesus is not yet Lord? Are you ready about this? Number one, the areas we find it easier to compromise. How to know na hindi pa sa area na yan, hindi pa talaga si Jesus ang Lord? Hanggang nguso mo lang. Para bagang sinasabi ko nung Friday, nag-life group kami, para maintindihan ninyo yung ibig sabihin ng Lordship, pero hindi pala talaga Lordship. Yun bang nagtitinda ka ng fishbowl, ang tawag mo sa lahat ng customer mo, boss. 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 Pero sinusunod mo ba talaga yan? Hindi naman eh. Sinabi mo lang, sa nguso mo lang siya, boss. So many of us, pagharap natin sa Panginoon, the same scenario yung binasa na kanina, hindi ko kayo kilala. Pero tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Bakit? Hindi lahat ng area sa buhay mo pinagkatiwala nyo sa akin. The areas we find it easier to compromise. May area sa buhay mo na nagko-compromise ka pa rin. Halimbawa, Kristiyano ka na. Nanunuot ka pa rin ng pornography. Yung mga kaklase mo, kapitbahay mo, kapag green jokes sila, nakiki-green jokes ka din. Alam mo yung compromise, yung alam mong hindi na dapat gawin, nakikisaw-saw ka pa rin. That's compromising. Amen. Amen ba? Mga kabataan, katatapos lang mag-encounter, dapat yung mga kanta na mga explicit na yung mga lyrics, yung mga, may bagong kanta ngayon, puro mura. Ang sikat-sikat pa. Pag narinig ng mga kabataan yan, mga ganun-ganun pa, gigil na gigil pa eh. In other words, in that area of your life, nag-compromise ka pa, hindi pa si Jesus ang Panginoon dyan. Amen. Yes. Biruin mo, Kristiyano ka na. Tumataya ka pa ng loto. Wala sa loto yung ating kinabukasan. By faith tayo, hindi by sugal. Amen. Tapos, alam mo, ginagawa mo pa rin yung bagay na yun na hindi mo na dapat ginagawa. That's compromising. Alam naman natin na yung mga bisyo hindi maganda sa katawan natin, ginagawa mo pa rin, patikim-tikim pa rin. Lahat galing sa tikim. So if you're not Christian, it's normal to you and we don't condemn you anyway. Okay lang, we understand. But tayo kasi, ang sabi kasi ng Bible, if you're a believer, if Jesus is your Lord, sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Kwarto siya, tirahan siya ng banal na espiritu. Ikaw, papayag ka ba, papasok ako sa tirahan mo at magkalat ako doon? Doon ako tatai sa sala nyo? Doon ako iihi?
And all these things are not good. Nakakarumi to sa ating mga katawan. So, if a Christian in that area, madali pa lang sa kanyang mag-compromise, something is wrong. Jesus is not yet Lord in that area of his life. What else? The areas we want to control. Yung ikaw laging may control ba? Gusto mong kontrolin yung oras. Ha? Yung alam mo na yung gawain natin, nagsisimula ng alas 9, kontrolado mo pa rin. Alas 9 mo, pagising mo, gumaganong-ganong ka pa, alas 9 na. Nagsisimula na kami dito, nagka-countdown na, praise the Lord. Are you excited to praise the Lord? Ikaw kakagising mo lang. You have the control of your time. Amen. Tapos nung nagmana 9:30 na, magpakulo ka nga ng kape dyan. Doon ka palang nagkape. Kami nagpipraise and worship na kami talagang basang-basa na kami sa presence ng Lord. Ikaw control mo pa rin yung oras mo. If anything that you have control, ibig sabihin, hindi ka makontrol ng Panginoon. Ikaw ang may control. That is why God is not yet Lord of your life in that area at least. Amen? Ha? Yun bang lagi tayong may dahilan para hindi dumating sa life group, para hindi tayo makapag-church? Lagi tayong may control. Alam nyo ba, nung maging Kristiyano ako, sold out na talaga ako eh. Yung Sunday, wala nang ibang schedule dyan. Kayo ba, sumagad na ba kayo sa punto na pag Sunday morning, meron pa kayong choices? Mag-shopping o kaya mag-church? Pag may control ka pa sa area na yan, hindi pa Panginoon ang Diyos dyan sa buhay mo. Ikaw pa rin ang Panginoon dyan. Ikaw ang may control eh. Amen. O ano pa? Yung mga tithes at saka mga ikapu natin, di ba? Nakakapanghinayang, 10% din kasi yan, pastor eh. So you want to control that area of your life. Amen. So hindi ka nag-tithes ngayon, hindi ka nag-ikapu ngayon. O anong nangyari sa buhay mo? Ganun pa rin. Kasi ikaw ang nag-control eh. But if you let go, what does not belongs to you, if you let go, the tithes nagtatapat ka, He is the total control of your finances. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka magkukulang. Amen? Yung negosyo natin, tinan nyo ha, very unfair. Lord, bigyan mo kong trabaho. Nung nagkatrabaho na, kapatid, nasaan ka na? Pasensya na. Pagod ako, galing trabaho, hindi mo na ako makapag-life group. Is it fair? Lord, bigyan mo kong business. Kung kailan may business ka na, wala ka ng panahon sa ministry. The areas we want to control. Amen. Kaya pa? Lordship kasi eh. Tapos na tayo doon sa shouts of grace. Hallelujah! Yung grace ni Lord. Maraming nag-amen nung time na yon. Ngayon, kukunti na lang, naintindihan ko. You see, the areas we want to control are the areas that Jesus is not yet Lord of your life. Amen? So, take note of that. Number 3, the areas we lack commitment. Bakit lack of commitment ka sa area na yan? Meron po tayong mga ilang commitment bilang Kristiyano. Number 1, yung ating devotional life kay Lord. Bible reading natin, if you believe that the Word of God, the Bible is the Word of God, then you read it at least once a day. 1 chapter a day is good already sa nagsisimula. Dapat meron tayong ganyang commitment. If you cannot commit that, in other words, something's in that area of your life, hindi pa rin siya ang Panginoon. Amen ba? Meron tayong life group, meron tayong church, meron tayong training. Pag mahirap para sa atin yan, kasi meron ka pang importante na mga bagay sa buhay mo, as you say, mas importante pa dito, meaning to say, kapatid, that God is not yet the Lord, the supreme authority in that area of your commitment. Bibilisan ko lang po. So, the reason why, number 1, people can't quit certain habits is because Jesus isn't Lord. Are you following?
Dahilan kung bakit ang tao hindi niya makwit-kwit yung habit niya, bad habits, simply because Jesus is not Lord. May mga habit eh. So, just because hindi siya makapag-quit-quit dyan, hindi pa rin talaga si Lord ang boss kasi siya pa rin ang boss. May total control siya dyan. Number 2, the reason why people don't enforce certain scriptures in their life because Jesus isn't Lord. Ano ibig sabihin nito? Katulad na lang ng topic natin ngayon. Tignan nyo, nagkaka-start ko lang ng church, ng Lordship nung Sunday, punong-puno tayo. Ngayon may mga bakante na. Pansin nyo? Kasi ganito yan eh. People don't enforce certain scriptures. May mga scriptures sa Bible, pili lang ang niyayakap nila. Pero yung mga ganitong klaseng sermon na, ganitong klaseng verses na, yung talagang lordship na, ay ayaw na natin. Piling-pili lang tayo sa ating pinapakinggan. Piling-pili lang yung mga verse na ating memorize. The reason why, mahirap para sa atin yan because Jesus is not yet Lord in that area of our life. So the reason why people don't pray, because masyado silang dependent sa sarili nila. Because Jesus is not Lord of their lives. The reason people are disobedient to God, because Jesus is Lord. Para sa kanila, walang kwenta ang Panginoon. Kaya it's okay to disobey. Ito pa, finally, the reason people don't submit to the authority God has set over them is because Jesus isn't Lord. May mga authority na ini-install ang Lord sa bawat buhay natin. Kung ikaw isang anak, binigyan ka ng Lord ng authority, mga magulang mo, you should honor them. If you cannot honor your parents, something is wrong with you in that area. Ikaw ang Panginoon sa area na yan. Are you following? May mga teacher tayo sa eskwela. Amen. You have to respect them. Si Lord ang nagtalaga ng mga yan. Amen. Kahit sa barangay, we have to honor them. Amen. Hindi po pwedeng naka-red na, stop na, nag-go ka pa rin. Those authorities, kahit sa simpleng traffic rules na yan, si Lord pa rin ang nag-install ng mga yan. So the reason you cannot submit, you cannot obey, because in that area, ikaw pa rin ang Panginoon. Gusto mo ikaw ang nasusunod eh. Sabi mo, ako ang batas. Amen. Spiritually, meron tayong mga life guide. May itinalaga si Lord na life guide sa buhay mo eh. Pupunta yan sa buhay mo, tuturuan ka ng salita ng Panginoon, i-encourage ka man lang sa tao na ini kahit piso, hindi nang hihingi sa'yo yan. You have to respect those people in your life. Amen? Kinakamusta ka. Kung hindi ka kakamustahin, magpupost ka nung kung ano-ano, sana may mangangamusta sa akin. Ngayon, nung kinakamusta ka, sinisinson mo naman yung nangangamusta sa'yo. Kaya maintindihan. Ano ba talaga? Amen. I want you to respect. I want you to pay attention on those people. Itinalaga ng Lord dyan sa buhay mo, pahalagahan mo. Amen? Yung mga taong nag-i-encourage sa'yo, nagsisend sa'yo ng Bible verse, yung nag-i-invite lagi sa'yo, nagpa-follow up sa'yo sa gawain ng Panginoon, yan yung mga taong pahalagahan mo. Because those people, walang ibang hangad dyan, kundi ikabubuti mo. Amen pa ba, mga kapatid? So bakit napaka-importante na sada? Pastor, ang daming area ng buhay yata pinag-uusapan natin. Yes, importante ba siya? Sobrang importante. Basahin natin yung statement na ito. 1, 2, 3, go. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Bakit importante? If He is not Lord at all, He is not Lord. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya kung meron pa tayong itinira na area sa ating buhay, hindi pa natin naisuko sa kanila, this is a sad truth. He is not Lord at all. Amen? So just to give you illustration, Pastor, pwede bang kaligtasan lang yung tanggapin natin kay Jesus? Now, let me give you this illustration. Yun pong barya, ginamit ko to nung last Friday, no?
Sa isang barya, ilang mukha meron dyan? Ha? Ilan? Dalawa. Harap tsaka likod. Tignan nyo daw yung mga barya nyo, baka isa lang talaga mukha, no? Dalawang mukha yan, di ba? Pwede bang isa lang ang tanggapin mo dyan? Pwede ba? No. You cannot receive a coin one-sided only. So if you receive Jesus as your Lord, as your Savior, you have to receive the other one automatically. You cannot make Him as your Savior only and not Lord. There's no other way. Amen ba? Naintindihan nyo ba yung illustration? Kasi maraming Kristiyano ngayon, ang tingin lang nila kay Jesus Savior eh. Sabi ko nga sa mga magulang, is it fair to you bilang magulang kapag ang anak mo, mapahinging load, mapahinging pagkain, mapahinging ganito, bigay ka ng bigay. Provider ka, Savior ka sa pangangailangan nila. Eh ngayon, kung ikaw naman yung nangangailangan, anak, yung labahan tulungan mo, yung pinggan nagsuntukan na, anak, ang kapal na nung ate, magwalis ka naman. Anong sabi ng mga anak? Wait lang. Is it fair to become a savior and not a parent? Pwede ba yun? Natratuhin ka lang ng anak mo na provider, pero hindi magulang, hindi master? The same thing with our relationship with the Lord. Anong sabi ng mga Kristiyano? Pehingi noon. Akala ko Panginoon eh. Pehingi noon pala. Lord, pahinging ganito. Lord, pahinging trabaho. Lord, pahinging negosyo. Lord, pahinging customers. Lord, pahinging ng kliyente. Binigay ni Lord. Saan ka ngayon? Because if He is not Lord of all, He is not Lord at all. Meron ba tayong pagpipilian? Basahin natin to. We do not have the option of receiving Him as Savior and not as Lord. Salvation is an all or nothing proposal. Nagets natin to? Pwede mong i-claim eh, kahit kanino pwede mong ipagmayabang, I am saved, Jesus is my Savior. Is that true? Prove me. Patunayan mo. Kasi if you really are saved by the grace of God, makikita kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakikita kang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung ikaw pa rin ang may control sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa salapi mo, sa pamilya mo, it's hard to say, but He is not yet Lord at all. Amen ba? Salvation is an all or nothing proposal. Hindi mo pwedeng tanggapin siyang Savior lang at hindi Lord. In fact, nung binasa natin kanina, ang emphasis sa Bible, mas kinikilala siyang Lord kaysa Savior. And that will automatic. Amen ba? So, next slide. We must accept and submit to His sovereignty over our lives. Bakit daw? Bakit tayo magpapasakop? Bakit i-practice natin yung kanyang pagkapanginoon sa buhay natin? Why? Very simple. Because it is for our benefit. Sa tuwing daw tayo, mga kapatid, nagpapasakop sa Kanya at pinamumuhay natin siya bilang Panginoon, bilang boss sa ating mga buhay, beneficial daw sa atin yan. Now let me tell you a story. Look at Peter. Anong sabi ni Lord sa kanya? Wala kayong huli? Yes, wala po. Sabi ni Lord, sige, laglag mo yung lambat. Diyan lang, sa tabi-tabi. Sabi ni Pedro, Lord, magdamag kami. Wala kaming huli. Anong ibig mong sabihin? Pero, tignan mo to ha. Anong sabi ni Pablo? Anong sabi ni Pedro? Because you say so. Dahil sinabi mo, gagawin ko. That's Lordship. Kahit labag sa kalooban mo, kahit di mo maintindihan yung logic, doon nga sa malalim, wala kaming huli, dito pa sa mababaw. Tapos tirik na yung araw. Di ko maintindihan yan, Lord. That's Lordship. That's sovereignty. When you still obey, even if you don't understand. Amen. If you still obey, even if it is
very difficult to understand. Kahit wala na sa logic, ginagawa mo pa rin. That's lordship. That's sovereignty. Amen? Who else? Sa Old Testament, merong babae tinatawag na Zarephath, the woman at Zarephath. Tagtuyo, tagutom. Bumisita yung lingkod ng Diyos. Anong sabi ng prophet? Sabi niya, may bigas pa ba kayo dyan? Wala na po, eto na lang, maliit na harina. Sabi niya, sige, lutuin mo yan para ipakain mo sa akin. Sabi nung babae, pambira ka naman, kararating mo lang dito, nagdemand ka ng cake. Samantalang ito na lang, kapiraso na lang yung aming kakainin, pagkatapos ito, mamamatay na kami. Sabi niya, wala akong pakialam, mamatay kayo, basta lutuin mo yan para sa akin. Minsan si Lord very harsh sa katauhan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo ang ginawa ng babae? Ha? Look at verse 15. She went away and did as Elijah had told her. Elijah had told her. Anong ginawa pa rin niya? Ginawa pa rin niya. Mahirap? Mahirap. Para sa anak mo na lang yun, panunuurin mo na lang yung anak mo, mamatay kung sino mauna sa inyo. Wala na kayong makain, tagtuyot na, wala nang mabilhan. Amen. Pero minsan yung sovereignty ng Panginoon hindi mo maintindihan. The only option is not to understand the matter, the things that are happening. Hindi kailangan mo intindihan mo. Ang kailangan sumunod ka sa kalooban ng Diyos. That is sovereignty. That is lordship. Amen ba? Anong sabi niya? Niluto niya. Tapos pinakain yung lingkod ng Diyos. Na-imagine ba kayo? Silang mag-ina nanonood habang lumulunok yung lingkod ng Panginoon ng cake. Sarap. Grabe yung anak niya pati sa nanood. Salbahe yata to eh. Lingkod ba to ng Panginoon? Paano niya nakayanang siya kumakain ng Jollibee? Kami Toto Bits lang. Wala na nga silang kinakain eh. Buti pa yung may Toto Bits. Hello? Pero ginawa? Ginawa. Bakit? Lordship eh. Sovereignty yan eh. Total control eh. Ng buhay natin eh. Naintindihan niya ba? Hindi. Pero anong nangyari? Verse 16. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry. Pinagpala ba sila? Pinagpala sila. Ha? Kung tayo ay iningganyo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, maging tapat sa Kanya, hindi para sa Kanya yan. Para sa atin yan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Another story, yung tao, di ba? Nilagyan ng putik dito. Anong sabi ng Lord sa kanya? Bulag siya eh. Nilagyan ng putik ng Panginoon dito. Bulag na binulag pa. Tapos, itong kalagayan niya, bulag siya, di ba? Sabi ng Lord, sige, pumunta ka sa isang pool, doon ka maghugas. Hugasan mo yung mata mo. Biruin mo, bulag ka na. Binulagan pa. Pinaglakad ka pa. Ikaw mag-isa. Saan yung pool? I mean, kung ikaw ang bulag, could you imagine your situation? Anong maaari mong sabihin sa kanya? Niloloko mo yata ako, Panginoon. Ha? Lord, mukhang naglokohan na yata tayo. Bulag na nga ako, binulagan mo pa ng putik, tapos ngayon, gusto mong manghilamos pa ako dun sa napakalayo. Full of Siloam. Ang tanong ko sa inyo, yung lalaki, kahit mahirap, sinunod, hindi? Lordship. Sovereignty. Ang tanong, nakakita, hindi? Nakakita. Kapain mo yung katabi mo. Pag si Lord, pag si Jesus, naging Panginoon ng buhay mo, magugulat ka sa pagpapala ng Diyos. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah. I think I'm a bit over time, Pero just to tell you a story, yun pong December 12, 2018, yun po yung pang 7 years or 8 years ng pagpapastor namin sa church na ito. Wala po kaming tinatanggap na sweldo sa church. Meron lang kaming tinatanggap na allowance. December 12, nilista ko po yan. Nung time na yon, doon po kami nagkaroon ng pinakamalaking natanggap na allowance sa kasaysayan ng aming pagpapastor. Sa sobrang saya namin,
Kumain kami dun sa isang restaurant, ang dami-dami namin, nasa mga 20 kami mahigit. So binayaran namin yon. Sobrang saya namin, no? Si Pastora din. Kasi masarap din kasi yung nakakapanglibre ka, di ba? Masarap ba yan? Masarap ba yung nakakapanglibre ka? O kapain mo yung katabi, patunayan mo nga. Mamaya, patunayan mo ha. So, nanglibre kami. Kumain kami sa restaurant, busog na busog kami, ganyan, ano? Eto ngayon, pauwi na kami. Pauwi na kami, no? Si Pastora, sa tabi ko, nagdadrive akong ganyan. Bigla akong kinausap ng Lord dito ba? Kasi meron tayong project nun yung bibili tayo ng mixer, sa audio mixer, yung nakikita nyo dyan. Alam nyo ba, yung pera na yon, di ko na sabihin yung amount, yung pera na yon, may tira pa na lagpas kalahati. Alam nyo ba yung lagpas kalahati na yan, habang nagdadrive ako, tira, sobra dun sa pinang restaurant namin, bigla akong kinausap ng Lord, lahat yan wala kang itira, ihulog mo yan ngayong Sunday para sa project natin. So sinabi ko sa kanya, kasi hindi ako mapakali sabi ko sa kanya, pinapabigay daw ni Lord yan. So tuwang-tuwa siya kasi kakakain lang busog, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, lahat daw yan pinapabigay ni Lord. Mag-pray ka. Sabi niya, hanggang nakarating kami sa bahay, hindi na siya umiimik. Ngayon lang kasi siya nakahawak ng ganun din no, na allowance. Alam niyo, pagka Sunday, hinulog niya yun, pati yung tithes and offering niya. That was 2018. Now, hindi ko alam ito, pagpasok pala ng 2019, 2020, puputok pala yung COVID. Habang kinakalkal ko yung storya na yan, na-realize ko how God good is. Yung binhi na yon na tinanim ko, yun pala ang pumwesto sa nilagay kami ng Lord sa posisyon para hindi kami magkulang pagputok ng pandemic. Alam niyo ba sa pandemic, lahat tinanggalan ng trabaho, ako nagkaroon ng kontrata. Lahat tiklop nasa bahay, ako nasa labas, pakalat-kalat. Nakuha niyo ba? Throughout the pandemic, mga kapatid, hindi kami nagkulang. Di kami na problema ng kakainin bukas. Bakit? Pinwesto lahat ng Lord, in-arrange lahat, kinoordinate lahat ng Panginoon. Yung tanim na yun, 2018 pa. Nakabili tayo ng project, nagamit na natin ngayon. Hindi lang yun, pinless kami ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Now, just recently, noon pong ito na lang, no, para medyo mabilis, no, kasi yung isa medyo personal, baka mamaya isipin nyo si pastor naman papasikat. Matagal na po akong sikat, sa totoo lang. But just lately, noon pong January, nagkaroon tayo ng first ever vision conference. Alala nyo po ba yun? Nung vision conference natin, okay pa ba kayo? Kwento na lang naman to, magtatapos na ako. No? First ever conference, meron tayong speaker dito nagturo. So, sabi ng leaders natin, sir, ito po yung ating nalikom, magkano yung ibibigay natin. Sabi ko, bigyan mo ng ganito, pero on top of that, meron akong natirang pera. No? Yun na lang yung pera ko. So, kinausap ako ng Lord, ibigay mo yan, idagdag mo yan sa pang-offering niya. So, binigay ko yun. Binigay ko yung pera. No? So, sabi ko lang, Lord, ikaw na bahala, pero magpapatayo kami ng church building. Kung ibili ko to ng semento, maraming semento na to. Pero pinapabigay mo, binigay ko. So, I'm trying to describe here yung bang sino ang total control sa area na yan ng buhay ko. So, in my finances, proven na talagang si Lord, no? So, binigay ko yun. So, wala na lang sa akin. Kinabukasan, may speaker tayo dito, si Bishop Mark. Naalala nyo? Pastor Mark, nagturo siya. Si Pastor Mark, medyo bigatin yan sa timbang at saka sa... Medyo bigatin talaga. Pag nagtuturo yun, talagang medyo... dahil in demand na siya, so
talagang medyo mabigat din. Alam niyo ba ito? Nagturo siya dito, nagturo pa siya doon, siya pa yung nagraos ng ating groundbreaking. Naalala niyo po ba yon? Asa saya-saya natin doon. Namumroblema na kami kung magkano yung papabao namin sa kanya. Ito ang kabutihan ng Lord. Pastor, ito yung aming love gift sa inyo. Sabi niya, tatanggapin ko yan, pero ibabalik ko sa inyo yan dahil tulong ko yan sa project ninyo. Ito'y matindi. Yung pastor kahapon, nung Sabado na personal na nagtanim din ako, kinausap ko ng Lord, taga-ibang church yun. No? So, makwento ko na lang pero hindi ko na lang pangangalanan. Just last week, doon sa church na yun mismo, kung saan yung pastor na yan, binless din natin nung nandito siya, may isang membro siya lumapit sa akin. Ito matindi. Sabi niya, Pastor, kasi mahilig akong mapag-isa kasi. Lalo na kapag marami na akong iniisip na problema, mga bayarin. Mapag-isa ako, so nag-excuse ako dun sa kwentuhan. Sabi ko, Pastor, excuse lang muna ako. I have to pray. Nandun ako sa isang sulok. Nilapitan akong ganyan. Sabi niya, Pastor, kumusta po? Hindi po kami close nito. 3 beses pa lang kami nagkita, hi, hello. Nung magkita kami, lumapit siya sa akin, humugot. Ang tagal lumabas. Ang kapal. Sabi niya, kinabahan ako. Ano yung kapatid? Sabi niya, Pastor, eto na po yung tulong ko sa church ninyo. Nung binilang ko kapatid, nagulat ako, sabi ko, Lord, yung hinulog ko dun sa pastor niya, kaliit lang. Yung binalik mo sa akin ngayon sa pamagitan nito, na membro niya lang, hindi ko sukat akalain. Kapatid, sino ang total control ng finances mo? Amen? I have so many stories to tell. But just to tell you recently, God is good. Kahapon, magkausap pa kami ni Albayalde. Hindi kayo maniniwala. Andiyan si Sister Angeline. Sister Angeline, thank you so much. Grabe Sister Angeline, no? Diniretso niya, niliig niya. Hindi ko alam kung anong tinutok niya, kutsilyo ba o baril ba. Pero sabi niya, Pastor, kausapin ka daw ni General Albayalde. So nag-usap naman kami. Sabi niya, Pastor, may 30 kasako dyan. Hindi ko na kayang buhatin. Sabi ko, kami na magbuhat, wag ka nang mag-alala. So, nakita ba natin yung kabutihan ng Panginoon? Kapag si Lord, si Jesus na ang Panginoon sa area ng ating finances, walang duda, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Matagal-tagal na po tayo na hindi nakakapag-second offering para sa ating project. In fact, meron tayong covenant kay Lord na every Sunday meron tayong tinatawag na free will offering. No, may mga time na nagagawa natin, may mga time din na hindi. Alam ko naman you are good. But this afternoon balik po tayo doon uli. Tulong-tulong po tayo pero we have so many materials pa na kailanganin talaga. So, ngayong umaga po, tignan natin kung si Lord ba talaga yung total control ng ating finances. Kanina nag-offering tayo sa tithes, nag-send na po ako electronically sa aking pang second offering ngayon para sa ating materialis na idadagdag. Grabe po yung ginagastos natin ngayon, but let us believe na ang pagpapala ng Panginoon ay dadaloy po sa ating lahat. Kung ikaw po ay baguhan lang po sa church natin, you are not obliged to do this. Okay lang po, no? Ngayon, pero if you really wanted to participate naman, you become part of this great opportunity and history sa ating church, you may do so, but please, wag niyong dibdibin, wag niyong isipin na you are compelled or you are complied to do this. Para lamang po ito sa talagang matagal na Vision Church family at na nakakaunawa po. Amen ba? So I want you to stand up right now at kung magkano ang kinausap ng Panginoon sa si Lord, hindi si Lord kumakausap sa akin yung boses na talagang kuhan. Madalas dito lang siya. Minsan nagbabanggit si Lord ng amount. Ang nakakatakot kay Lord, pag sinabi ni Lord sa akin na ihulog mo yan, walang amount. Ang laging sinasabi, lahat. Kaya
Grabe no, kailan lang nagkwento ako nung sa inyo, nag-attend ako sa ng isang ordination, tapos yung lahat ng laman ng wallet ko, di baling wala akong panggasolina, pinabigay ng Lord doon sa man of God na yon. Pagkatapos kong ibigay mismo, may tumawag sa akin, sabi niya, andito na yung pera mo, makikita tayo ngayon. Woo! Hallelujah! Hallelujah! God is good. Amen, 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 amen. Ha? Tapikin mo nga yung katabi mo, pag si Lord naging boss ng buhay mo, humanda ka sa pagpapala niya. Amen. Taas natin ang ating mga kaloob. Hindi nyo ako makikita. Naka-online po ang aming giving na ngayon dahil wala na kaming cash. Amen. Naka-online na kami. So whatever it is, yung nasa heart mo, si Lord nakakakilala sa inyo. Yung iba dito sa atin, sobrang hinahangaan ko. Pastor, kapos kami sa financial ngayon, pero Pastor, yung aking galing, yung aking lakas, aking ibibigay sa Panginoon, magtutulong ako dun sa site natin, magbabantay kami sa site lo. Pastor, lahat ng pwede kong gawin, Pastor, basta't para sa Panginoon. Amen ba, mga kapatid? So, ipikit natin ang ating mga mata at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Lord, just like Peter, Lord, nung siya, Lord, ay nag-concede, nung si Peter, Panginoon, ay tinanggap niya ang iyong pagkapanginoon. Lord, nakaani siya ng maraming isda. Nakaharvest siya ng maraming isda. Ganon din ang widow sa Zarephath, Lord. Kahit walang-wala na siya, nung siya'y sumunod, sinubukan kanyang sundin, Panginoon, maging boss, magiging supreme authority ng buhay niya. Lord, hindi siya nauubusan ng langis at ng flour, Panginoon. Binuhay mo sila at pinasagana mo sila. Ganon din ang bulag, Panginoon, nakatanggap siya ng himala. Maging ang aking personal na kwento, nawa, Panginoon, ito'y magiging testimony sa kanila, magiging encouragement sa kanila, na Lord, kahit sa area ng finances, Panginoon, hindi kami matatakot. Ito'y aming isinusuko sa inyo, Panginoon. Panghawakan mo ang aming finances, Lord. Ito ang aming handog, ito ang aming pledges para sa aming project. Lord, hindi na namin alam kung saan namin kukunin ang aming pangkuryente next week, yung aming babayaran next week, pang-enrollment next week. Pero Lord, just like my story, Lord God, itong aming ihuhulog ngayon, ito'y binhi, Panginoon. At Lord, as we sow our seeds, Lord God, Lord, in this wonderful soil, itong project na ito, Panginoon, ito'y yayabong. At in due time, kami po'y aani, kami po'y mag-i-enjoy sa resulta ng pagpapalang ito. To you be all the glory. Bless everyone as we give. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay itaas ang ating mga kamay, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Tapoy magtapos sa mga panalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat. You are our sovereign God. Lord, ngayon pong umagang ito, Lord, we embrace you as our sovereign God. The supreme authority of our lives. Kayo na po ang magkontrol sa aming finances, sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming career. Lord, sa lahat ng area ng aming buhay, gusto namin, Panginoon, panghawakan mo ang lahat. Turuan mo kaming magpasakop sa inyo kasi there is a reward, there's a blessing when we submit fully unto you. Sa mga oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ang kagalingan sa may mga karamdaman, paglaya, Lord, sa mga naaapi, Lord, himala, Panginoon, provision sa nangangailangan, Lord, pag-angat ng mga hanap buhay ng iyong mga anak, Lord, yung magkakaroon sila ng negosyo, magkakaroon sila ng trabaho, magkakaroon sila ng mga magbibigat na kontrata, mga kliyente, Panginoon, ng mga generous, hallelujah, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga anak mo, Lord, na nagpapagal ngayon, na nakikiisa, Lord, sa sasagawa ng proyektong ito, yung hindi nagpapabaya sa inyong gawain, Lord God, ay pagpalain mo ng lubusan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tagapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa na humayo ng mapayapa, pinagpalat, pinagtagumpay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.